Mga kapuso, napakalaking puwang po ang iniwan o naiwan ni Francis Magalona sa industriya ng musika. Ayon po mismo yan sa mga awit na kanyang nakatrabaho. Kabilang din sa mga nangungulila ngayon ay yung mga kapwa-rapper niya na tinulungan po noon ni Francis M. Nakatutok si Aubrey Carampel. Nagtipon-tipon ngayong hapon sa Mandaluyong Gym ang mahigit 40 rap artist para gumawa ng isang music video alay nila kay Francis Magalona. Hawak ang kandila at mga banner na may mga mensahe para kay Kiko sa saliw ng kantang Dear Kuya na komposisyon ng rapper na si Crazy Kai. Nag-alay sila ng tribute sa master rapper. He produced my first video. As you can see right now, I'm very nationalistic. I'm trying to copy what Kiko is doing. I even have my own shirt company. Idol talaga si Kuya Kiko. Naroon din ang hip-hop group na Death Threat. Ang mga kasabayan ni Francis M na si Diego ng Legit Misfits at si Von Padua ng 4 East Flavor. Ang paglabas ng kanta ni Francis M na mga kababayan ang nagsimula raw ng hip-hop music sa Pilipinas. Hindi naman po kami mag-rap kung hindi namin nakita si Francis. Kung ano man ngayon nararating ng Death Threat, kung ano man yung mga pinagdadaan ng ibang grupo, yun ay dahil kay Francis M. Ang pinakagusto ko kay Kiko talaga, proud siyang Pinoy. Taas daw siya. Hindi raw matatawaran ang ibinahagi ni Francis M sa music industry. Ang kanyang pagpanaw ay malaking kawalan di lamang sa hip-hop, kundi sa buong industriya ng musika. He was everything to everyone, kaya hindi lang sa hip-hop community mararamdaman yung kawalan, pati na rin sa aming mga musikero. Siya ang unang-unang nag-wax ng rap record sa Pilipinas. So, everybody, including me, utang na loob yun sa kanya. Ang kaibigan at kasamahan ni Kiko sa pelikulang Bagets na si Raymond Lautchenko, bilib din sa mga kantang nilikha niya. Ang lyrics daw kasi sumasalamin sa pangyayari sa bansa. He was able to use current events, yung mga opinions niya tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa kanyang bansa, and put it into song. And he was like some kind of modern day historian. But instead of writing it like a journalist, he would write it like a musician. Nagbabalak din gumawa ng kanta para kay Kiko si Gary Valenciano. Minsan na rin kasing nagkasama sa entablado ang master rapper at si Mr. Pure Energy. Move your feet, guaranteed to lift your right arm out of. You see, Gary is getting the beat like it's St. Francis in the place. And all of a sudden, the atmosphere wild and started. We got to take a stand now. Backward in the man. Party all night, cut the fight in. Do what's right and you. Many people will be inspired either to write a song about Francis or to write a song about what he stood for. You know, which is really what I'm sure he'd like also, na mapatuloy natin yung drive niya to bring up the Filipino name. Tunay na nag-iwan ng marka si Francis M sa musikang Pilipino. Nangunguli lamang ng sambayanan lalo na ang rap music industry. Nangako naman silang ipagpapatuloy ang nasimula ng itinuturing nilang ama ng Philippine hip-hop music. We gotta face reality whether we like it or not. Ang hip-hop ay manghihina, ngunit sa iyong gabay, mabubuhay ulit ang hip-hop sa Pinas, mag-iingay. Rest in peace, Kuya Kiko. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras.